Hello, kamusta at welcome back sa aking channel. Alam mo ba yung pakiramdam na parang okay naman kayo sa simula? Araw-araw may kilig, may chats na hindi nauubos, tapos after ilang buwan or taon, biglang parang nagiging routine na lang lahat. Yung tipong, "Hello, kumain ka na ba? Oh, ikaw? Oh." Tapos end of conversation na. Tahimik. Paulit-ulit. Wala nang excitement. Minsan hindi naman talaga dahil nagbago yung tao. Minsan pareho pa rin kayo, pero yung energy sa pagitan ninyo, yun yung unti-unting kumupas. At kung middle age ka na or nasa stage na ng relasyon na may pinagsamahan na talaga, alam mo yung ganitong phase. Yung hindi na bago lahat, pero ayaw mo rin naman na maging wala nang ganap. Kaya kung nandito ka ngayon, baka iniisip mo rin, paano ba ako hindi pagsasawaan? O paano ko mapapanatiling interesado pa rin siya sa akin kahit matagal na kami? Hindi ito tungkol sa pagiging perfect ha. Hindi rin ito tungkol sa pagpapanggap o pilit na pagbabago. Ito ay tungkol sa pagiging alive pa rin sa relationship, yung hindi ka nawawala sa sarili mo habang minamahal mo yung tao. Sa usapan natin ngayon, pag-uusapan natin yung mga simpleng bagay na madalas nakakalimutan pero malaki ang impact. Yung mga paraan para hindi ka maging ordinary sa paningin ng partner mo kahit ilang taon na kayo. Hindi ito magic, hindi rin ito laro, kundi awareness, effort, at konting lambing sa tamang paraan. Unang bagay na gusto mong tandaan, huwag mong hayaang mawala yung sarili mong growth. Kasi alam mo, isa sa mga pinaka nakakawalang gana sa relasyon ay yung kapag parang wala nang bago sa'yo mismo. Yung dating may kwento ka araw-araw, ngayon pareho na lang. Trabaho, bahay, tulog, repeat. Pero kapag may buhay ka pa rin outside the relationship, may natututunan ka, may interest ka, may small improvements ka sa sarili mo, nagiging interesting ka ulit sa paningin ng partner mo. Hindi ito about pagpapanggap na wow ang galing ko, kundi yung may buhay ka pa rin na hindi umiikot lang sa relasyon. Halimbawa, nagtry ka magluto ng bagong ulam, o nagbasa ka ng libro, o kahit simpleng pag-aalaga sa sarili mo na dati hindi mo ginagawa. Yung ganong bagay, hindi lang ikaw ang nagbe-benefit, pati yung taong kasama mo, na-attract ulit sa energy mo kasi may bago siyang nakikita sa'yo. Kasi sa totoo lang, kapag stagnant ang tao, kahit gaano pa siya ka-good partner, nauubos din yung curiosity sa kanya. Pero kapag may konting pagbabago, konting pag-usbong, parang laging may bago kang version na pwedeng mahalin ulit. Pangalawa, yung paraan ng pakikipag-usap mo. Oo, simple lang pakinggan pero dito madalas nagkakatalo. May mga relasyon na hindi nasisira dahil sa malaking problema, kundi dahil sa paulit-ulit na energy ng salita. Yung laging reklamo, laging init ng ulo, laging negative. Kahit mahal ka pa niya, kung ang vibe mo palaging bigat, mapapagod din siya emotionally. Try mo isipin, kung uuwi ka sa bahay at ang sasalubong sa'yo ay puro sumbat, puro pagod na energy, parang mabigat, di ba? Pero kung ang sasalubong sa'yo ay calm presence, kahit pagod ka sa labas, hahanap-hanapin mo yung ganong tao. Hindi ibig sabihin ito ay kailangan mong maging laging masaya or plastic na positive. Hindi ganon. Ang point dito ay awareness sa tone mo. Minsan kasi kahit maliit na bagay, kung paano mo sinabi, dun nagkakatalo. Yung simpleng okay lang yan, na may lambing, ibang-iba sa bahala ka nga dyan, na may bigat. Kapag marunong kang magdala ng mahinahong energy kahit may issue, nagiging safe space ka. At alam mo, yung tao na pakiramdam ng partner niya, ay safe siya emotionally, hindi madaling pagsawaan yun. Kasi hindi lang siya partner, siya yung pahinga. Pangatlo at isa sa pinakamadalas nakakaligtaan, huwag mong kalimutan yung sarili mong buhay. Kasi minsan, kapag mahal natin ang isang tao, nagiging buong mundo na natin siya. Lahat umiikot sa kanya. Kung anong gusto niya, yun na rin gusto mo. Kung saan siya, dun ka rin. Hanggang sa unti-unti, nawawala ka na sa sarili mo. At dito madalas nagsisimula yung parang nagsasawa na siya. Hindi dahil hindi ka na mahal, kundi dahil parang wala ka ng sariling identity. Wala ng misteryo, wala ng separation ng individuality. Parang iisa na lang lahat at sa sobrang dikit, nawawala na yung excitement. Ang healthy na relasyon, kahit magkasama kayo, may sarili pa rin kayong mundo. May sariling hobbies, sariling friends, sariling quiet time. Hindi yung nagiging dependent sa isa't isa sa lahat ng bagay. Kasi kapag may space,
may chance na mamiss ka. At yung missing, yun yung nagpapabalik ng excitement. Isipin mo na lang parang hangin. Kapag sobrang sikip, hindi makahinga. Pero kapag may tamang space, mas gumagaan. So habang iniisip mo yung paano hindi ako pagsasawaan, baliktarin mo rin yung tanong. Ako ba mismo, may buhay pa rin ba ako na interesting kahit wala siya? Kasi doon nagsisimula yung tunay na attractiveness. Not just physical, but emotional presence. At habang pinapaintindi mo sa sarili mo yung mga bagay na yan, mas marami pa tayong pag-uusapan na mas lalalim pa sa mga susunod na usapan natin. Kung paano mo mas mapapalakas yung connection at paano mo mas mapaparamdam na kahit matagal na, ikaw pa rin yung pipiliin ulit at ulit. Ngayon, ipagpatuloy natin yung usapan na hindi mo madalas naririnig sa iba pero isa sa pinakatotoo pagdating sa relasyon, yung pagiging emotionally present mo. Kasi alam mo, may mga tao na physically nandyan pero parang wala. Kasama mo sa kwarto, sa bahay, sa mesa. Pero ang isip nasa ibang lugar. Busy sa phone, busy sa iniisip, busy sa problema, busy sa sarili. At kahit hindi nila sinasadya, ramdam yun ng partner nila. Minsan hindi naman kailangan ng malalaking bagay para maramdaman ng tao na mahal siya. Minsan sapat na yung tingin na totoo, yung pakikinig na hindi minamadali, yung presence na hindi distracted, yung tipong kausap ka niya, ramdam mong nandyan siya talaga. Hindi lang katawan niya, kundi buong attention niya. Kaya kung gusto mong hindi ka pagsawaan, isa sa pinakasimple pero powerful na gawin mo ay matuto kang makinig talaga. Hindi yung nakikinig ka lang para sumagot, kundi nakikinig ka para maintindihan siya. Halimbawa, may kinukwento siya tungkol sa araw niya. Minsan tayo, mabilis tayo sumagot ng okay lang yan o ganyan talaga. Pero minsan, hindi solusyon ang kailangan niya, kundi pakiramdam na naiintindihan siya. Yung maramdaman niya na kahit pagod siya sa mundo, may isang tao na hindi siya minamadali, hindi siya binabaliwala. At dito pumapasok yung isa pang mahalagang bagay, yung appreciation na hindi nauubos. Kasi sa simula ng relasyon, ang daming napapansin. Ang ganda mo ngayon, ang bango mo, ang sipag mo, ang sarap ng luto mo. Pero habang tumatagal, nagiging normal na lang lahat. Parang expected na. At dun nagsisimula yung unti-unting lamig. Pero isipin mo kahit gaano nakatagal yung isang tao sa buhay mo, hindi ibig sabihin na wala na siyang effort. Yung mga ginagawa niya, maliit man o malaki, deserve pa rin ng recognition. Kasi yung appreciation, parang tubig yan sa halaman. Kapag hindi mo dinidiligan, hindi ibig sabihin patay agad. Pero unti-unting nalalanta. Subukan mong balikan yung mga simpleng bagay. Yung pag-asikaso niya ng bahay, yung pag-aalaga niya sa'yo kahit pagod siya, yung effort niya na kahit busy siya, tinatawagan ka pa rin. Kapag napapansin mo yon at sinasabi mo, salamat ha, o na-appreciate ko yan, nagkakaroon ulit ng buhay yung connection. Kasi gusto rin ng tao maramdaman na mahalaga siya, hindi lang present siya. At ngayon, punta tayo sa isa pang madalas hindi napapansin. Yung pagiging predictable. Alam mo yung relasyon na halos alam mo na lahat ng sasabihin ng isa't isa. Yung alam mo na yung magiging reaksyon niya, alam niya rin yung sasabihin mo. Walang surprise, walang konting thrill, lahat routine na lang. Hindi masama ang routine pero kapag sobrang predictable na ng lahat, doon pumapasok yung boredom. Kasi ang tao, kahit gaano kanya kamahal, natural sa kanya yung ma-curious, yung ma-excite, yung ma-feel na may bago pa rin. Kaya minsan, hindi kailangan ng malaking pagbabago. Minsan maliit na shift lang. Biglang may sweet message ka na hindi niya inaasahan. Biglang may simpleng effort na wala sa normal na routine nyo. O kaya bigla kang magiging extra patient kahit dati mabilis kang mainis. Yung ganong maliit na pagbabago, nagbabalik ng curiosity sa'yo. Parang sinasabi mo sa kanya na hindi pa kita fully kabisado, may bago pa rin akong version. Kasi sa totoo lang, ang relasyon na tumatagal, hindi yung walang problema. Kundi yung pareho pa rin kayong willing magpakita ng effort kahit alam nyo na ang isa't isa. At habang iniisip mo yan, may isa pa tayong mas malalim na pag-uusapan. Yung emosyonal na space at kung paano nakakatulong yung konting distansya para mas lalong lumakas ang attraction, imbes na mawala. May isa pang bagay na hindi masyadong napapansin ng marami, pero malaking factor kung bakit may relasyon na tumatagal ang init. At may iba naman na unti-unting lumalamig, yung tinatawag nating emotional space.
Alam mo yung sobrang dikit na halos wala ng hangin sa pagitan? Lahat sabay, lahat alam, lahat kailangan magkasama lagi. Sa simula, ang sarap niyan eh. Parang we belong together, lahat ng galaw. Pero habang tumatagal, kapag wala ng konting espasyo para sa sarili, doon unti-unting nawawala yung excitement. Kasi ang tao, kahit gaano kanya kamahal, kailangan pa rin niya ng sariling mundo. Yung oras na siya lang, yung tahimik na pag-iisip, yung sandaling hindi niya kailangang mag-explain, mag-adjust, o mag-perform. At kung ikaw yung partner na marunong umintindi ng ganon, hindi ka niya nakikita bilang pabigat, kundi bilang taong nakakapagbigay ng ginhawa. Minsan kasi, akala natin kapag mahal mo, kailangan lagi magkasama. Pero ang totoo, yung healthy na pagmamahal, alam din kung kailan umatras ng konti para makahinga yung isa't isa. Hindi yung paglayo na may tampo, kundi yung pagbigay ng space na may respeto. Halimbawa, may kanya-kanya kayong ginagawa sa isang araw. Hindi mo siya chinecheck every minute. Hindi ka agad nag-overthink kapag hindi siya nakareply agad. Kasi alam mo, hindi yung pagkawala ng reply ang basehan ng pagmamahal. May tiwala ka na kahit tahimik, nandyan pa rin yung koneksyon. At alam mo kung ano ang nakakabalik ng attraction. Yung hindi ka laging available pero present ka kapag kailangan ka talaga. Yung hindi ka laging nakasabit pero kapag nandyan ka, buong buo ka. Ibang klase yung impact nun sa tao. Mas hinahanap ka niya, hindi dahil nawawala ka, kundi dahil may value yung presence mo. Ngayon pag-usapan natin yung isa pang mahalagang bagay, yung emotional control. Kasi isa sa mabilis makapagpalamig ng relasyon ay yung laging emotional reaction. Yung konting bagay lang, biglang taas ng boses. Yung maliit na misunderstanding, nagiging malaking away. Yung simpleng hindi pagkakaintindihan, nagiging listahan ng reklamo ng nakaraan. Hindi naman ibig sabihin na kailangan mong kimkimin lahat. Hindi rin ibig sabihin na kailangan kang magpanggap na okay ka kahit hindi. Pero may malaking difference yung nag-e-express ka ng mahinahon versus sumasabog ka agad. Kasi sa totoo lang, kapag ang partner mo ay pakiramdam niya safe siya emotionally sa'yo, hindi siya matatakot magmahal ng mas malalim. Pero kapag lagi niyang iniisip na baka magalit ka, baka sumabog ka, baka maging drama na naman, unti-unti siyang mag-iingat hanggang sa maging emotionally distant na siya. Kaya mahalaga yung tone mo sa relasyon. Yung way ng pag-handle mo ng problema. Yung ability mo na kahit may hindi pagkakaintindihan, kaya mong huminto muna, huminga, at intindihin muna bago mag-react. Minsan simple lang yan. Imbes na, bakit ganyan ka na naman? Pwede mong sabihin, pwede ba natin pag-usapan ng maayos? Yung pagbabago ng approach, malaki ang epekto sa kabuuan ng relasyon. At ngayon habang papalalim tayo, may isa pang bagay na madalas nakakaligtaan ng marami. Yung pag-maintain ng effort sa sarili mo kahit secured ka na sa relasyon. Kasi may mga tao na pag nakuha na yung partner, humihinto na sa pag-aalaga sa sarili. Parang okay na to, nandito na siya. Pero ang totoo, yung self-care, hindi lang para sa paghahanap ng partner, kundi para sa pagpapanatili ng attraction. Hindi ito pagiging vain o superficial. Ito yung pagrespeto mo sa sarili mo. Yung hindi mo kinakalimutan na ikaw ay isang tao pa rin na may sariling identity, kagandahan, lakas, at value. Kasi kapag nakikita ng partner mo na inaalagaan mo pa rin yung sarili mo, hindi dahil may kailangan kang patunayan, kundi dahil mahal mo rin sarili mo, mas lalo kang nagiging interesting sa paningin niya. Hindi ka stagnant. Hindi ka nawawala sa sarili. At dahan-dahan mas naiintindihan mo, hindi pala tungkol sa huwag ako pagsawaan lang, kundi tungkol sa paano ko patuloy na pinaparamdam na worth it akong piliin araw-araw. At sa huling usapan natin, dadalhin natin lahat ng ito sa isang mas malalim na punto. Yung kabuuan ng relasyon, kung paano mo pinananatili yung init, respeto, at pagmamahal kahit matagal na ang pinagsamahan, at paano ka nagiging mas confident na hindi ka lang basta minahal, kundi patuloy na pinipili. Quick lang, bago makalimutan, i-comment mo kung saan ka nanonood. Gusto ko makita kung saan umaabot tong channel na to.